to eh. So hayaan niyo po na sa gabing ito, pag-uusapan po natin yung paglapit sa Diyos. Mula po sa isang powerful verse sa aklat po ng Santiago na tumatawag sa bawat isa sa atin sa isang intimate o mas malapit na relasyon sa Diyos. Atin pong basahin ang ating teksto, isang verse lang po ito, mula po sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, talatang 8, kung saan nakasulat po, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. So ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Now, ang verse po na ito ay naglalaman ng transformative truth para sa pagkakaroon natin ng intimacy sa Diyos at sa pagbabagong kakailanganin natin sa ating buhay. Siyempre may kapalit yan eh. Kung gusto natin maging intimate ang relationship natin sa Diyos, may kapalit din yan, kapatid kaibigan, hindi yan libre. So let's go to point number 1, ang imbitasyon na lumapit sa Diyos. Again, doon po sa una nating binasa sa first part po ng Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. So nandoon po yung katiyakan, ano po? Sinulat po ito ni Santiago para sa mga Kristiyano na nakikipamayan sa iba't ibang bansa, kung saan tinalakay niya ang iba't ibang issues katulad po ng division and even worldliness o kamunduhan. Ang invitation is a call to intimacy with God. Hinihikayat niya mga mananampalataya na unahin ang kanilang relasyon sa Diyos higit sa ano pamang bagay. Ito po ay nangangailangan ng ating deliberate na paglapit sa Diyos with the intent na mabuo ang isang mas malalim na connection at relasyon sa Kanya. Sa paglapit po natin sa Diyos, kailangan natin siyang hanapin intentionally sa pamamagitan po ng prayer, worship, and of course, study of His Word. Nangangailangan po ito ng paglalaan natin ng oras at pagbibigay ng priority sa Kanya sa ating araw-araw na buhay, sa ating daily routine, ika nga. Now, doon po sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 22, nakasulat naman, listen carefully, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Dito po binibigyan diin ang confidence na mapapasa atin sa paglapit natin sa Diyos. Yung encouragement na galing sa Diyos na naging possible sa pamamagitan po ng sacrifice ni Jesus. Imaginin mo ang isang batang tumatakbong palapit sa kanyang magulang for comfort and guidance. Kung paanong tinatanggap ng magulang ang bata with open arms, nasasabik din po ang Diyos sa ating paglapit sa Kanya. Handa niya tayong yakapin with His love and His grace. Point number 2, tawag sa malinis na pamumuhay o may kabanalan. Sa Santiago 4:8b, kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. Ine-emphasize naman po dito ni Santiago ang pangangailangan sa isang moral at espiritual na paglilinis habang lumalapit tayo sa Diyos. Tinutugunan niya ang issue ng kanilang pagdadalawang isip at hinihikayat niya ang mga believers na lubusang mag-commit sa Diyos. Repentance involves turning away from sin and seeking God's forgiveness. Tinawag po tayo upang siyasatin ang ating puso, alisin ang anumang karumihan, at i-renew ang ating commitment sa Diyos. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng Awit, Kabanatang 24 at mga talatang 3 hanggang 4. Sino ang karapat dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Makatutungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso. Ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Always bear in mind na ang Diyos po natin ay banal. He is a holy God. Kaya dinidesire niya ang lalapit sa Kanya ay banal din. Kaya dapat tayong magpakabanal. Hina-highlight po ng verse na ito ang kahalagahan ng purity, kalinisan o kadalisayan ng ating puso sa ating paglapit sa presence ng ating Diyos. Nakakalungkot pong isipin pero totoo na marami pong sa tingin mo lumalapit sa Diyos pero marumi ang isipan. Punong-puno actually ng kasalanan ang puso na hindi nila nagagawang pagsisihan o talikuran. Kailangan po nating talikuran lahat ng ating mga kalikuan
upang maging katanggap-tanggap tayo pong lumapit sa ating Panginoon. Imaginin mo, for example, ang isang hardinero na inaalis ang mga damo sa hardin. Nililinis niya yung paligid ng mga halaman. Tinatanggal niya yung mga bato kung ano man yung maaaring maging sagabal sa paglago ng halaman. Gayun din naman, kailangan din po nating alisin ang kasalanan sa ating buhay to cultivate a heart that fully belongs to God. Dapat ang Diyos po ang talagang nangunguna sa ating puso, laman lamang ng ating puso. Let's go to point number 3, pangako ng paglapit sa Diyos. Sa Santiago 4:8a, yung first part again, nakasulat po, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Tinityak po ni Santiago sa mga mananampalataya na ang kanilang paglapit sa Diyos ay kanyang tutugunin. Ang pangakong ito ay nagbibigay po ng encouragement at pag-asa. Nagpapatunay na hangad ng Diyos ang isang mas malapit na relasyon sa atin. Ang reciprocal nature po ng pangakong ito ay nagbibigay diin sa katapatan ng ating Diyos na buhay. Pag lumalapit tayo sa Kanya, tinutugunan niya ito ng paglapit sa atin. Pagpapatunay ng isang intimate at personal na relasyon. Makakasumpong po tayo ng comfort and even strength in knowing na laging handa ang Diyos na katagpuin tayo saan man tayo naroroon at anuman po yung situations natin. At ang ating paghahanap sa kanyang presensya ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lagi siyang handa at willing na gumabay at tumulong sa atin. Napakaganda po nakasulat sa aklat po ng Jeremias, chapter 29, verse 13. Kapag hinanap niyo ako, ang sabi ng Diyos, ako'y inyong matatagpuan. At hindi siya sinungaling, remember that, kung buong puso niyo akong hahanapin. Kamusta ang prayer life natin, mga servant leaders ng Panginoon? Kayong mga disipulo ng Panginoon? Kayong nagsasabing talagang mahal natin ang Diyos? Hinahanap mo ba siya? Lumalapit ka ba sa Kanya? Gaano kadalas? Pag may problema lang ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Pray continuously. Dapat tuloy-tuloy, kapatid, ang pananalangin, ang paglapit natin sa Diyos. Pagpapakitang talagang gusto nating maging closer pa tayo sa Kanya, maging mas intimate pang relationship natin sa Kanya. At nang sa ganon, magawa natin kung anong pinagagawa niya sa atin dahil mahal natin siya. Pinatitibay po at pinalalakas ng verse na ito ang katotohanang inihahayag ng Diyos na matatagpuan natin siya kung buong puso natin siyang hahanapin. Hindi half-heartedly lamang, hindi almost all, kung hindi talagang buong buo yung paghanap natin sa Kanya at masusumpungan natin siya. Huwag nating katamaran ang paglapit sa Diyos, considering na He is the source of our very being. Siya ang source ng ating everything, di ba? So wag natin siyang kaliligtaang hanapin sa araw-araw, anumang sandali. Imaginein mo ang paggabay at pagbibigay liwanag ng lighthouse o yung parola sa mga barkong naglalayag sa dagat upang ligtas na makarating ang mga ito sa kanilang destination, especially kapag may bagyo. Di ba? You see, ang closeness ng Diyos ang ating guiding light na siyang nagbibigay ng direction at kaligtasan habang naglalayag po tayo sa mga dagat ng buhay, even during the storms of life. Siya magbibigay sa atin ng peace, ng hope. Yung light niya magsaserve as our direction towards our destination. Ang Santiago 4:8 po ay nag-aalok sa atin ng invitation at pangako. Lumapit sa Diyos, linisin ang ating puso, at i-experience ang kanyang closeness. Now, this truth calls us to a transformed life, fully committed to Him. Nawa, maging kaugalian ng bawat isa sa atin na lumapit sa Diyos. Maghanap at maglaan tayo ng quality time sa prayer at worship habang tayo lumalapit sa Kanya ng buong puso. Mamuhay ng malinis. Magbalik talo tayo sa areas ng ating buhay na kailangan ng repentance at hilingin natin sa Diyos na linisin tayo at baguhin. Hingin natin sa Holy Spirit na ipakita sa atin yung mga masasamang pag-uugali natin na hindi pa natin na isusuko sa Kanya. Hilingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng isang buhay na malinis, a holy life. Magtiwala sa pangako ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Be encouraged
sa katiyakan po na habang lumalapit tayo sa Diyos, lalapit siya sa atin. Mag-commit ka na lalo pang maging malalim ang iyong relasyon sa Diyos. Gumawa ka ng practical steps para i-prioritize siya sa iyong daily routine at i-share mo ang iyong journey sa iba, encouraging them also na lumapit sa Diyos. Let us live transformed lives, reflecting His love and grace to the world, to the people around us. May the Lord bless you and guide you as you draw near to Him. Amen and amen and amen.